Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John T. Pilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa Great Tribulation. So, sinabi po rito sa Matthew chapter 24 verse 21 refers to a period of intense suffering and persecution, while interpretation it reminds us that following Christ may involve trials. Yet, Scripture assures us that God remains sovereign and near even in suffering. For the believer, tribulation is never the end. It is the stage in which God's faithfulness shine brightness. Now, sabi po rito sa Matthew chapter 24 verse 21, sabi po, for then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and ever will be. Will be. Now, sabi po rito sa Tagalog, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao magdaranas ng matinding kapigatian, hindi pa naranasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi mararanasan pa kahit kailan. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, suffering is not without a purpose. Bilang Kristiyano, napakahalaga maunawaan ang bawat paghihirap ng ating nararanasan ay hindi aksidente o walang kabuluhan. Sa pananampalataya, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at puno ng layunin sa lahat ng kanyang pinapahintulutang mangyari sa ating buhay, even ang mga masasakit at mahirap. Ang paghihirap ay maaring maging daluyan o pagtawid, paglago sa pananampalataya at mas malalim na pagkapit sa Diyos. Sa gitna ng sakit, doon natin mas makikilala ang kanyang kaluwalhatian at grasya at katapatan. And point number 2 po natin, or pangalawa natin katuruan, suffering unites us with Christ bilang Kristiyano. Isa sa mga pinakamalalim na katotohanan ng pananampalataya ay ang pag-unawa ng ating paghihirap ay hindi lamang basta pasanin, kundi pagkakataon upang makibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Hindi tayo nag-iisa sa sakit. Si Jesus mismo ay dumanas ng pinakamabigat na paghihirap upang tayo maligtas. Ang pagdurusa ay hindi hadlang sa pananampalataya. Ito ay daan upang lalong tayong kumapit kay Kristo upang mamuhay ng may kababaang loob at upang maipahayag ang kanyang lakas sa gitna ng ating kahinaan. Kaya't mahirap o pinipili, suffering unites us with Christ. And point number 3 po natin, or huli natin katuruan, suffering achieves for us an eternal glory. So, ang pagdurusa na sa mundong ito ay pansamantala lamang. Pero ang bunga nito ay walang hanggang kaluwalhatian na inihahanda ng Diyos para sa ating mga nagtitiis na nanatiling tapat. Sa pamamagitan ng paghihirap, hinuhubog tayo upang maging karapat-dapat na isang kaluwalhatiang hindi nawawala, isang gantimpala sa piling niya magpakailanman. So, suffering achieves for us an eternal. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.